more you know Christ, the more you can talk about Him, the more you can share Him to others, and the more God will bless you. Alright, so maayong hapon sa tanan. How many of you believe that a Christian should not be poor? Ha? Kisa ninyo, nituo mo. Nga ang Kristohanon dapat dili pobre. Oh. Pero majority of the Christians nowadays, pobre dato. Ngano kaha? Ngano kaha? So if you want to know the reason why, mo ni atong topic mga kaigsunan sugdan nato karon. Okay? Now let's all stand, magampo ta. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this opportunity to learn about giving. I pray, dear God, that you will bless our heart, Lord, nga mutuog yun mi sa imong prinsipyo, ug tuguti, Lord, nga ma-refresh na sad sa among kasing-kasing ug sa hunahuna namo, Lord, that giving is a part of our Christian life. That without giving, our life cannot breathe. Dili makatarong og kinabuhi, panginabuhi ang among kinabuhi aning kalibutana. Because life should be two ways. Inhale and exhale. Di gud pwede nga puro ra inhale. And sama sa among kinabuhi, Lord, para munindot ang dagan sa among kinabuhi, dapat naapoy giving, dili lang receiving tanan. So please allow each and every one to understand this message, O God, and understand your principles. And I pray, dear God, that you will allow the Holy Spirit to teach us this afternoon, O Lord, and allow us to be a student of your word, O God, willing to learn. And this is for your glory, Lord, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. All right, ang atong topic is about giving. Giving. Do you love giving? Do you love giving? Okay? So, unsa man ning giving? Makuhaan ka o mapunan ka? Ha? Unsa man ning giving? Makuhaan ka o mapunan ka? So, nikuha ka sa imong bulsa. Imong gihatag, nakuhaan ka, mapunan ka. Sa tawhanon nga pagtanaw, nakuhaan ka. Pero sa prinsipyo, sa nagluwas nato, mapunan ka. Because it is more blessed to give than to receive. So kung gusto ka nga mas panalanginan sa Ginoo, katuna ning giving mga kaigsuonan. So, sa atong lesson, we will explore why we should give, the purpose of giving, what God would have us to give, and what our attitude towards giving should be. So, mo ni ato ang pug-on gyud nato kining atong kaugalingon mga igsoon nga mawala gyud ni atong negativity sa giving. Kay ang attitude importante kaayo. Unsa may dapat batasan nato sa giving. Kay usahay kaning muhatag ta pero hinumduman nato nga nihatag ko nimo. So dapat sabto nato mga kaigsuonan. All right? So this afternoon sugdan nato sa usa ka pangutana, why should I give? Why should I give? Nanginahanglan ba ang Ginoo sa atong kwarta? Nanginahanglan ba atong Ginoo sa atong kwarta? So mo ni atong tubagon karon mga kaigsuonan. So nganong muhatag man ta, amday nanginahanglan ang Ginoo tungod kay kita ang nanginahanglan. Kita matag-usa nato nanginahanglan ta ani. We cannot survive in this world without money. God knows about that. He knows that we need money.
And that is why the more you hold money, the more money disappear. But the more you understand how to handle your money, the more your money will become plenty. So walay tao nga kanang ganahan nga mahutdan siya kwarta. Pero irony kayo, ang tao di ganahan mahutdag kwarta, pero ang tao di pud ganahan muhatag. Nakabantay mo? Ang tao, hangtod kaya niya ibalibad, ang balibaran ang paghatag, mubalibad gina siya. Pero di po siya ganahan, mahutdan sa kwarta. So wala nagkasinabot ang iyang gusto o ang iyang aksyon. Kay the more ni mo taguan ng kwarta, the more siya mawagtang. Nauban, taguan sa bangko, giskam. Ha? Ang uban, taguan siyang balay, grabe la, taguan ang sag-asa, nasunog ang balay. Saan pa man niya iyang kwarta? Pinaka-worst good. Hala, pinandatuan, namatay siya. Unya, samtang nabuhi pa siya, hala, gaginamos lang taon, kay tipid, tamas ginawa, kay hala, tigom sa kwarta, niya pagkahuman, namatay. Huwag yun niya na-enjoy. Usa di ta kasabot mga kaigsunan because usa sa rason wata kaybaw wata kasabot unsay rason nganong kinahanglan ka madato. Now kaybaw ang Ginoo unsay rason nganong kinahanglan kaniya datuon. Amen. Pero mauna ang mga Kristiyanon dili madato tungod kay wa sila kasabot sa rason sa Ginoo nganong kinahanglan ka madato. Kay ang imong rason lahi kaysa rason sa Ginoo. Pero ato sa nito bagon, why should I give? So tingali sa imo nahula karon daghan na kay kag tubag ani ba? No? Daghan na kay tubag. Kinahanglan mo hatag ko kay para mo daghan akong kwarta ba? Unyag di o padayon kag hatag. No? Kay wa ka pasar ang imong giving kay ang imong motive sayop. Hindi wa ka balikis Ginoo. Mura ka anak nag-maintain og numero. Wa magyug ka daw oy gihunong ag pusta. Wa man ta nagsugal ani. Sigurado mga kaigsunan kung mayon ka kanang ang balik ani, sigurado. Pero dapat siguradong nakasabot ka. So, why should I give? Number 1, to honor God through obedience. Do not give without obeying God's word. Ano kasabot mo? Kay pwede ka mohatag mga igsoon without obeying God's command. Ang imong paghatag para sa imuhang kaugalingon. Ang imong paghatag para musikat ka. Ang imong paghatag tungod kay ang promise sa Ginoo grabe og kanang balik. Mura kag ni apil sa kapa kay tungod sa promise. Unsay nay tabo? Nawagtang na hinuon. Di ba? Tungod kay daghang mga tao mailad kay ang balik ani maghuwat ra ka kay 30%. Grabe, daghang kayo nangapil mga Kristohanon pa gyud nangapil. Nawagtang si kapa. Pero di ay prinsipyo sa Ginoo. This is God's economy. We are talking about God's economy. If you are a believer, right now, kung believer ka, you should understand that your economy is no longer pareha sa kalibutan nga ekonomiya. Mao na nga, pag ikaw na under ka sa economy sa Ginoo, bahala na bumahal ng gasolina, full tank tiyapon. Bahala na bumahal ng palitunong pagkaon, busog gihapon. Bahala na magkamahalan niya, tuition fee diha, makapaeskwela ka gihapon. Nga naman, because gibutang na imong kaugalingon didto sa ekonomiya sa Ginoo, once nga siya'y bahala sa imong ekonomiya, sa imuhang resources, wa gyud kulang mga igsoon. Because God is able to command the blessing padung nimo. Pero sabto nato ni, ang paghatag, pag-honor sa Ginoo, pinaagi
sa obedience. So, obedience meaning walay rong motive. You are doing it according sa pagcommand sa Ginoo nimo. Alright? So, Proverbs 3:9. Klaro kay ni Proverbs 3:9, oy. Unsay gisulti sa Bible? The Bible says, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Unsa may substance nimo ron? What do you have? Nasabtan ba na nimo? Unsa may source nimo, unsay resources nimo? You need to honor God. Ang imong paghatag ang rason himayaon ang Ginoo. Hasta ang first fruit of all thine increase. Diri man masangit ang mga tao kay lisura na i-honor sa Ginoo aning first fruit. Oy, dako magkay ni. Mga igsoon, first mao gi-require sa Ginoo. Pero ang second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, 10, imo. Pareha sa tithes, ang gi-require sa Ginoo, the 10th of the 100%. So yung ikaw ko na 10%, kwintaha, good na. Tepa, tanawang 90. Wala nimo gitanaw ang 90. So gilabay nimo ang ibubo sa Ginoo tungod kay naglaway ka sa gis. Ang wa nimo gitanaw pilay gipabilin sa Ginoo. Amen. Di ba? Mauwawan pa gyud ni sa unahan, pero dito sa nato diretsoon. Ari sa ta sa obedience. No? Exodus 22:29. Exodus 22:29. Ilista ninyo ni nga mga verses, mga kaigsunan, because you need this. 22:29. O sa may sugo sa Ginoo para atong tumanon. Ingos Bible, verse number 29, thou shalt not delay to offer the first of thy ripe fruits and of thy liquors, the firstborn of thy sons shalt thou give unto me. Nalimad ka na sa imong anak. Kisay firstborn dire? No, sa Timothy, na si Ace, napa si, kisa pa yung firstborn dire? No? Oh, Brad Tony, Brad, ay gyud likalikay, Brad. Iyakas Ginoo, Brad. No, napas Brad Andy, si Mamasa. Uy, kitang mga, kamong mga firstborn. Kaya ako, lastborn man ko. Kuan man ko, David style. No, wala gigamit sa Ginoo ang kamaguangan nila ni David, kay ang gigamit sa Ginoo ang kamanghuran. So, sa pamilya, duha ra importante, ang kamaguangan o kamanghuran. Sa Iloa. Pasaylo ang nastunga. Tig-support mo, tig-support. Ingon ang Ginoo, do not delay. Kay mo nga nung ang Ginoo, dili mo balik nimo, because to delay is to disobey. Miyo ka nga, ugma na lang, Lord. Ugma ba? Kanang ugma, dili na na mao. Because you need to return it now, you return it now. If you need to give it now, you give it now. Kung imo pa nang i-later, dili na na siya. Obedience. Unya, ang pag-honor sa Ginoo is through our obedience man. So dili pwede nga imo sang ingnon na Ginoo, Lord, unya na Lord ha, kay napa ko'y need. Kay ba ang Ginoo sa atong need? Kay ba baka kinahanglan ka mo obey? Mga igsoon na kining obedience magod, sometimes i-challenge na si Ginoo, o sa Tagalog pa, sa bingit ng kamatayan. Ano ba, i-try ka sa Ginoo, mo-obey pa ba ka? Kung iyon ang Ginoo, ambak, wa kay ba asa ka padung, mo-ambak baka ka. Di ba? Pinagkuhan kay ba, kanang fagi kay stanan niya, na mo ingon ambak, kay numdo mo atong story, mga igsoon nga, nabuntagan siya dito sa baging.
Kaya naggabiuna, naglakaw siya, na-slide, hala, slide niya, kabuang siya, kupot o siya makuptan, nakakupot siya og gamot sa kahoy. Ayay, gamot na gini, patay, hagbong, wa, nagit ko ani. Niyon siya, Lord, tabangi ko, Lord. Tabangi ko, Lord. Ag kining naanakas ka kuyaw, mga kaigsunan, ang imo pag-ampo. Wa na, oy, tinud-an na yun, nagyunaw, eh. Lalima ka mahug na ka, iyang tiil, yan ang gigapos sa kanang baging sa iyang kamot, yan ang gilubag-lubag mga igsoon. So, di na gyud siya matagak. Ingon ang Ginoo, pamuhi. Lord, patyong ko nimo, Lord. Yun ang Ginoo, pamuhi. Lord, tabang ako, Lord. Pamuhi. Huwag yun siyang tuman. Hantod, nahayag na mga kaigsunan, nakatuog siya, kaya na magigaid iyang kaugalingon. Pagmata niya, ingon na distansya si Yuta. Ang iyang tiil ba? Ingala na lang distansya, di yun makapiag mahug. Usahay, wala, di ta kasabot ba? Wang punta kita sa unahan, good. And that is the problem, mga kaigsunan. We delay. Muna nga, disobedience na siya. Ang worst, we dili. Dili yun. Kadaghan mga Kristohano, dugay na sa Christian life, huwag uli-uli. Hindi na ba sila mo amen? Pero ganahan ta nga maka-enjoy sa promise sa Ginoo about earthly riches. Pero dili ta ganahan mo undergo sa proseso diha sa obedience. Ang reason, mga kaigsunan nga muhatag ta, is to honor God. And He cannot be honored without obedience. Do not delay. And do not delay. Ayaw langaya, ayaw balibari. Kay ang Ginoo, dili bakakon sa iyang promise. Number two. To express our gratitude for what God does for us. Ang paghatag nato, mga kaigsunan, agig pagpasalamat. Gratitude, pagpasalamat sa gibuhat or buhaton sa Ginoo nato sa dihang nituo ta sa iyang prinsipyo kabahin sa paghatag. 2 Corinthians chapter 9. Tanawa ra gud unsay kayang buhaton sa Ginoo, mga kaigsunan, kung mutuman lang gyud ta, kung muobey lang gyud ta. Sa 2 Corinthians, partiklaruha dire. O ginaot pa nga after nimo ni madunggan, ni increase imo pagtuo sa Ginoo. No, 2 Corinthians chapter 9. Verses 8, 11 and 15. English Bible verse 8, and God is able to make all grace abound toward you. Nga naman, because you believe in His system. Ni believe ka sa giving, ingon ang Ginoo, and God is able to make all grace abound toward you. That ye, tanawa ha, ye always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Walay kulang. God is able. Do you believe? That is what God will do to us. Kung muobey ta. Kung muobey ta. Unya, obedience raman gyud atong mapakita sa Ginoo to show that we believe. Kung ni-believe ka, so panalitan ni believe ka, so makita imong obedience. Sa dihang nakita sa Ginoo imong obedience, He is able. He is able to command the blessing. Bisag asa pagkatago, mayon ang Ginoo, blessing, guk na to si ako na lang, Paraway Lalis, guk na to si Gonzalo. O ganang ka imungan mo, guk doon sa panalangin. Obey. Ayaw dodahi ang Ginoo. Bisang paghutdan ka, mga kaigsunan. Look at verse number 11. Unsa matas Ginoo? Being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God.
Liman ka, i-enrich ka. Amen? Ang uban, malingaw rin ito, vitamin C, vitamin C, vitamin C. Kanindot, enrich ang imong imnon. 131 in 1. Complete mga kaigsunan. Di ba? Kaysa, vitamin C, ang vitamin C, booster na. O sa may boost niya kung wa kay laing vitamina diha sa imong lawas. Pero kasabot mo. Pero kay booster sa imong balay, wa man po kay speaker. Mag-usap na imong booster. O, nakay booster, nakay speaker, wa kay mga wire. Mag-usap na. Display. Dapat kompleto. Yung vitamin C ra ka. Parehara na ani mga kaigsunan. Ang blessing sa Ginoo, kompleto. I-enrich ka. Sayangas mawagtang, oy, kung gahi tag-o. Mutuman lagi, kung abot ra panahon, pastor, oy, mutuman lagi mo, abot lagi ng panahon. Delay na na. Delay, kay the moment nakadungog ka sa mando, maunang higayuna, naghuwat ang Ginoo sa imong obedience. O, dili lang kay kana, mga kaigsunan, tanawa sa 15. Dapat naatani, thanks be unto God for what? For His unspeakable gift. Mga gasa nga di na matukib. Unspeakable. Mahimo kang sa dihang ihatag na sa Ginoo nimo ang gift, speechless. Wow! What a big blessing. Usahay ba sa atong kinabuhi ba? Wa kay kwarta makuha, pero nindot kay imong kinabuhi. Wa ka gigutom. Paglingi nimo sa imong asawa. Wow! Siksik sa blessing. No, mga himsog kayo. Nindot kayang Ginoy, di gyud nimo siya ma-question gyud. Di gyud ka kaingon, Lord, nganong gipanalanginan man in taong ko nimo eh? Wala, ang panalangin sa Ginoo, makapasalamat yung ka. O kasabot naman ta tingali kung asa ta dapit makapasalamat sa bati sa nindot. O di kanang unspeakable gift sa Ginoo pagka ninduta. Kaya nga naman, makapasalamat man ka sa Ginoo. Thanks be unto God. Thanks be unto God. Balik-balik na. Thanks be unto God for His unspeakable gift. Ganong muhatag ta? To express our gratitude for what God does for us. Di ko nato na mag-question mga kaigsunan because when God promise, He will surely do. So nagpaabot lang ang Ginoo, kano sa man anak ko buhaton nimo. O karon nangutan lang Ginoo ninyo, kano sa man anak ko buhaton ninyo. Kano sa nimo gusto? Ang problema dugay-dugay naman nga delay. Repent and do the first work. Ayaw na repent and be baptized. Na-baptize naman ka mo. So kung luwas na katinuod, masipyat na kita, ang kuna na lang, Lord, sa iyo pa din ako, Lord. Negative kay kus giving, Lord. Mo din ay kanang akong budget pero may negative. Oh, ikaw gani negative ka na pang budget nimo. Pag positive good, di ba, nagtanaw na yung mong budget, wow. Salamat, Lord. What unspeakable gift sa Ginoo na. Mga igsoon, ang blessing sa Ginoo, it will make you not only happy, but joyful. Reason number 3, why should I give? Tepan, alam mo yung nakatuon mo? Ikatulo, mga igsoon. To acknowledge God's ownership of all things. Ang tao nga dili ka mao muhatag. Ang tao nga di ka mao muuli sa gipangayo sa Ginoo. Ang tao nga dili mo believe sa giving, nangangkon.
nangangkon. Kinsa man ta nga ang kuno natong di man nato Ha? O tanawa imong bulsa, tanawa imong bulsa, tanawa. Tanawa bulsa. Tanawa imong bag, tanawa. Tanawa kung sa'yo na adiha, tanawa. Tanawa. Ina, di ka ako. Amen. Amen. Di na imo. Iyan na sa Ginoo nga nagtudlo nato mga kaigsunan. Nang anong gihatag man is Ginoo nato para i-try ka. Testingan ka, kabantay mo, tagaan ta sinog dako, nya sunod wa na. Ngano yung anak ba Ginoo? Tsamba-tsamba na. Kung ang Ginoo muhatag mo panalangin karon, muhatag siya panalangin sunod. Muhatag siya panalangin sunod. Kaya dili ang Ginoo mga kaigsoon musugot nga pagkanon ka sa Ginoo karon, pagutmat ka sunod. Kung buhion ka, kung ang Ginoo na'y gabuhi nimo, consistent ang Ginoo. Psalms 50. Naano to ning mga account, mga kaigsunan, mga titulo sa Ginoo. No? These are the titles of our God. Kasulatan sa iyang ownership. Psalms 50, 10 to 12. The Bible says, for every beast of the forest is mine. Ang beast. Sige, iyan na si Ginoo. And the cattle upon the 1,000 hills. Iya pod. Amo ba? O sige, iyan na. I know all the fowls of the mountains, and the wild beasts of the fields are mine. Uy, mo ba? Minsan, sige, iyan na. Verse 12. Tanawa, iyan na tanan. Kung gutmon siya, tanawa, verse number 12. If I were hungry, I would not tell thee, for the word is mine, and the fullness thereof. Kasabot mo, ana? Gipasabot sa Ginoo, kanitanan ako ni, kung mukaon ko, din ako angay mananghid ninyo. Pasalamat mo nga tanang giintrigo sa Ginoo nimo, giingnan pa ka iuli ng uban. Kay pwede na kuhaon sa Ginoo anytime. Kasabot mo? Kaya nang bawion sa Ginoo anytime. Kung unsa na inaan nimo karon. Muna nakapagarbo nimo, kuhaon na sa Ginoo. Pwede. Kay ngano man, siya'y tag-iya ana. Muna yung gingon diri, if I were hungry, I would not tell thee. Yun na si kinahanglan magpahibalo. O ikaw dahil gutmod ka sa inyo ha. Mananggit pa ba ka sa imong silingan? Oy, gigutom ko, kaon ko ha. Imo man ang refrigerator, imo nang suod diha. Mananggit pa ba ka sa mga tao, diha mukaon ka sa imong pagkaon? Imo man na. Okay, iyan is Ginoo tanan. He can do anything. Pero tanawa ha. Mura bag iya kang giingnan ba? Iuli na. Wala lang yun niya kuhaan. Ngaway pahibalo ni mo. Usa may tawag ni mo na. Bisan ang Ginoo nga nanag-iya ni mo, nirespeto ni mo. Ano pangutana? Nabatay respeto sa tag-iya? Kanyahay ra mga kaigsunan, pugnan sa Ginoo ng iya gunatanan, so kaya niya pugnan ang panalangin, hindi kaabot nimo. Psalm 104. Psalm 104. Ipanglista mga igsoon. Psalm 104:24. Sa gingon sa Bible. O Lord, how manifold are thy works. In wisdom hast thou made them all. The earth is full of thy riches. Kasi may mga angkon be? Iyaha manita ng hinimo. Psalm 115. Psalm 115. Nawa sa Psalm 115.
Verse number 15 to 16. God's Bible, ye are blessed of the Lord which made heaven and earth. 16. The heaven, even the heavens, are the Lord's. But, tanawa, unsay kanindot sa Ginoo, but the earth hath He given to the children of men. Gi-allow niya, mga kaigsunan, nga ma-enjoy na to, kaning naadiri. Pero pasabot ba, nga wa na siya power? Pasabot ba, nga wa na siya labot? Di na nato siya tagdot? Ug unsay maangko na to, labi na, titulado, tanawa, angan diha, Jesus Christ ba? Abi ka na, nganlan na imo titulo diha, imo ngan diha. Di na nimo i-apil ang Ginoo. Okay, pastor, yan na lang gitugyan ako. Nanami kasulatan sa Ginoo. Iya ang langit, ako ang yuta. Tanawa. Brighta, gini mo Sige. Psalms 24, atras na gamay. Psalms 24, verse 1. Sa sa Bible. Iyang gikuan sa imo ha, iyang giintrigo sa imo ha. Gitawag na to nag-stewardship. Gipabantay ra ka ba? Kaning pabantayon, mangangkon dayon. Dira tinutagiya. The earth is the Lord's. Gipa-inherit ra ka? Pasabot gipa-ambit ra ka ba? Gipa-enjoy ra ka? Pero ang ownership is the Lord's, and the fullness thereof. Here's the news for us. Apil ta nga iya sa Ginoo. The world and they that dwell therein. Okay, sa may mubaliban aning tudloan kasi no giving. Katong nag-ingon sa YouTube, na di na kinanglan. Naunsa na taan Nga kaklaro sa Bible, mga igsoon, di na nimo ma-change. Di nimo ma-change. Magawas tabi sa Psalms B, arita sa Job. Job. Tanan to kung sa gisulti ni Job, mga kaigsunan, 41. Job 41. Muna ni nga spelling nga ganahan ko. Pero di ko ganahan anang job. Job, ganahan ko. Job 41:11. Ano question ni mga kaigsunan. Who hath prevented me that I should repay him? Whatsoever is under the whole heaven is mine. Mga igsoon, kung panalanginan kas Ginoo because you are a good steward, why tao? Why supernatural power nga makapakgang sa pagpanalangin sa Ginoo sa obedient child? Kinsa may mupugong? Kaklaro ang gisulti sa Bible, igsoon, who hath prevented me? Who hath prevented me that I should repay him? Kinsa man ang him diha? The obedient child of God. Whatsoever is under the whole heaven is mine. Kinsa may mupugong na ako'y padalanginan? Ako manatanan. So, why should I give? To acknowledge that God is the owner of everything. Kapila na ka nagnangangkon, baka nang naani mo, imo. Nya kuman ampo din kas Ginoo, Lord, ako kay kog need ron, Lord. Nangangkon ka nya karon, mudagan ka nako. Ako gani, mga kaigsunan, di gay kumutabang kay di mo sunod. Hello? Ginoo pa nga just siya, ako masipyat pug ko.
Ang Ginoo nga nagtudlo nato mga kaigsunan nga kay bawog gyud siya nga di gyud siya masipyat gyud. Na ningon mo gyud siya, di jud ko mapugnan kung panalanginan ta ka, di sad ko nimo mapugos kung di ta ka panalanginan. Na? Kinsa may makamando sa Ginoo, kinsa may makapugong sa Ginoo, wala. God has no guidance counselor. Wala siya counselor, wala siya advisor, wala siya nanginanglan ana. Because He is the God of wisdom. Amen. 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 Number 4, to prove the sincerity of our love for God. It's so easy to say, I love the Lord. I love the Lord with all my heart. Pag yun, grabe, with all my heart. Unya pagtanaw sa Ginoo kay God is the one who holds your heart. You are a liar. You are a liar and the father of it. Paita. Sayawa naman ta naiingon. 2 Corinthians chapter 8. Kung kay balo lang yun ta sa mga verses, mga kaigsunan, ma-enjoy yun ta sa pulong sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 8, 7 to 8. Look what the Bible says. Verse 7, therefore, as ye abound in everything. Abound in everything ha? Unsa man nga everything? In faith, in utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us. Kompleto, kugihan, faithful sa buluhaton. Di lang huhatag. Siya man, kandidato na siya sa panalangin? Dili. Iyon ang Bible, naakay kanang faith, naakay pagtudlo, naakay kahibalo, naakay kugi, naakay gugma, kuwang na. Ingon ang Bible, see that ye abound in this grace also. What kind of grace God is talking about? Giving. Amen. Amen. And God is giving us an example. Unsa nga klase nga giving, mga kaigsunan. Look at verse number 8. I speak not by commandments, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Now, do you love the Lord? Amen. Do you give? Amen. Waniningog ang uban, waniningog. Do you love the Lord? Do you give? Ang uban hiluma oy. Otro. Kining dunggan ako, stereo ni. Makaibaw ko asa nga side ang naitingog ug wala. Otrohon akong pangutana. Do you love the Lord? Balance. Do you give? Di na balance. It's so easy to say, I love you, Lord. But to prove the sincerity of our love is only giving. Amen. Amen. This grace also, the grace that God is talking about, mga kaigsunan. Nag-prove na sa Ginoo, gibiyaan niya iyang riches, nagpakapobre siya para ikaw maadunahan ka. That kind of grace. Na, willing ba ka hubuan sa Ginoo sa earthly treasure for His glory? Amen. Na, willing ba ka hubuan sa Ginoo? Kung magyaw-yaw na magkagani, kung daghan giving? Giving na po. Grabe yan eh. Oh, mga young people, wala, gipigot na niron. Kauman, mag-giving na po to. Ganin lang buntag, nag-giving to.
Pag yung people, giving yapon. Karon singgit-singgitan ta. Unya pagkahuman, giving na po ni Ron. Na pag yung mag-birthday, giving yapon. Noon sa naman taan ni puro naman taan ni giving. Uy, kung maghila ka ng giving, wa ka kapasar. Kay ang tao nakapasar sa giving, ninduta sa among simbahan lagi, pagkabuntag, giving. Na pag yung nag-birthday, giving na saan? Pag yung people's meeting, giving yapon. Pagkahapon, gitudluan mi giving. Nag-giving na saan mi. Kung akong kalainan na nakakatunog, wala. O karon, nakakatuon ka o wala? Tanawa imong dagway kung nakakatuon baka. Ay lagi dudahi ang Ginoo lagi. If you love the Lord, learn grace of giving. Learn the grace of giving. Mao na gitudlo sa Ginoo sa churches in Macedonia. A very poor church, mga kaigsunan. Usa ka simbahan nga perting pobriha in the deep in their deep poverty. Nag-abound ang ilang giving. Nag-abound, mga kaigsunan. Dili rason ang kalisod nga di ka kag-give. Pero ang rason nganong naa ka sa poverty kay wa ka nag-give. Amen. Amen. Mga igsoon. So kung wala pa ka nadasmagi sa giving, absuelto pa ka wa man ko natudlo pastor. O sige, out of innocence. Karon, di naka-inosente. Magpaka-inosente kagyapon? May pagwa ko na minaw da. Gi-announce pag ito ni pastor kagibig yun. Uy, naunsa naman hindi na ni kaipsot. O, di ka po kakapasaran ha. Cheerful heart. Willing heart. Mo nag-emphasize gyud sa Ginoo sa Bible. They gave their heart first to the Lord. Willing heart. Wa sila ika-give, gihatag sa nila ilang kaugalingon sa Ginoo. Then ilang gitanaw unsa ilang mahatag mga igsoon didto sa bulaton sa Ginoo. After that, blessing came. God is able to let all grace abound toward you. Laliman ka ng sufficiency. Pobre God ha? Giingnan sa Ginoo, sufficiency in all things. That may abound in every good work. So kay kamo, nakasabot man mo, nganong datuon mo nako, because you need to do something good for me. For my name's sake. Then God will command the blessing to come to you. Pero kung para lang sa imong kaugalingon, di na imanduan sa Ginoo. Manduan man niya, pero ino niya, blessing, balising. Di ba? Yan naman, uy, blessing, asa man ka? Ato ka na niya? Yaw. Stop. Tinuod ka, pastor, mamanduan niya, hangin gani. Hangin gani. Tuuman mo ana mga kaigsunan nga nay tao makabadlong sa linog. Pilar go na ka segundo. Linog! Bana usaba pila na ka segundo. Linog honong. Ni honong. Ano naman ka? Pero bagyo. Uras man na, uras. I-rebuke na ba? I-rebuke. Yan na. After 3 hours. After 5 hours. Ugma na. I-rebuke na ko na. Matug sa ta. Manaiming man ka. Ang Ginoo man naiming. Pag mata niya, gibadlong na yung kanang hangin nga kusog kayo.
Pero sa wa pa niya badlong ang hangin, gibadlong sa inyang tao. Wa mo'y pagtuo! Amen. Hangin, hulong. Hulong. Nawara. Yan, nibilid na mo sa Ginoo. Amen. Iyan ni tanan, mga igsoon. Why should I give? No? Tubagan ni bit, tubagan ni. Why should I give? To honor God? Dihara ba taman? Through obedience? Kaya bisa kung saan pa nimo, para imo ni Lord, this is to honor you. Pero wag ka nag-obey. Dapat according to His command. According to His command, mga igsoon. Amen? Kay kung asa ka nagsugod, diha magsugod ang Ginoo ug iyang palabuan. Nobody could outgive the Lord. Basta makapasar ka. Ikaduha, gratitude. To express our gratitude kung unsay gibuhat sa Ginoo nato. Ikatulo, kana gyud. To acknowledge God's ownership of all things. So meaning, kung dili ka ni believe sa giving, o si tawag sa imo ha? Nangangkon. Nangangkon. O, kapila na ka nangangkon. Nya mag-wonder pa ka mga kaigsunan. Sultihan ta mo, it doesn't matter na kay kwarta o wala kay kwarta. Ang pangutana, na ba kay kalinaw anang naani mo? Naa ba kay kalipay anang naani mo karon? Ha? Makaingon ba ka honestly in your heart? Ha? Nga kanang blessing ni sa Ginoo. Iyan ni sa Ginoo. Makaingon ba ka ana gyud? Or naay murag panglimbawt sa balhibo gamay. Kay kibaw ang Ginoong nangangkon ka. He owns everything. And number 4, to prove the sincerity of our love for God. So not words only, but action. Because asa may mas kusog og tingog, action speaks louder than words. Nindot kayo ba, mga kaigsunan? One of the best thing na gitudlo sa Bible is giving. Gitawag yun ni siya grasya. The first grace, mga kaigsunan nga, di malupig yun, is the gospel of the Lord. That is the first grace nga gihatag sa Ginoo nato. Then gitudluan dayon ta sa Ginoo sa grace of giving. Nganong nahimo mang grace ang gospel? Giving man sad na. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Giving na. Mao na siya ang kaluwasan, grace. Kay hinatag na, libre. Now, gitudloan ta sa Ginoo, the grace of giving. Para kang kinsa? Para ato rasad. So ato ba ning iler? Napay ni sumpay? Maupay atong pagsugod? Wa mo nagbasol? Paninglon na mo sa Ginoo ani. Andam ba mong mubayan? Andam ba mong mutuman? Obedience is the key. Do not do it in your own way. Do it according to what the Bible says. So, tanang klaseng giving, imo ng kuluran, underlinean, ilista sa notebook, mga kaigsunan, pagbutang diha o kanang record nimo sa tanang verses nga nagisgot about giving.
internalize it, memorize it, believe in it, practice it, love it, and don't forget ever in practicing. Ayaw jud og ipasa na sa imong generation. Amen. Amen. Kay luoy ni mga bata karon kun di ni makakat og sakto nga giving. Luoy. Unya mahimo sad ni silang babag sa dinagko nga panalangin nga moabot. Never give a doubt to the owner. Amen? Stewards na ta. Remember ha? Iya ang langit, pero gitugyan sa sa ato. Gitugyan sa Ginoo nato ang kalibutan. Apan, ang nanag-iya gyud ang Ginoo. So, dili na ito nakalimtan mga kaisunan. Ipadayon tani sa sunod Domingo. Every head bow, every eye closed. A gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for this afternoon. Thank you, Lord, for rebuking our mistakes about giving. I pray to you, dear God, to bless your people. Not only to believe, but to fall in love sa grasya, sa paghatag, Lord. Kay kini mao ang pagpamatuod namo nga ikaw among gihigugma. Mao ni ang pagpaila nga ikaw mo'y nanag-iya sa tanan. Tuguti ang matag usa, Lord, nga dili mangangkon. Tuguti ang matag usa nga himayaon jud ka, Lord, namo mapasalamaton mi diha kanimo pinaagi sa paghatag. And thank you, dear God, nga pinaagi sa paghatag, ma-honor ka namo. So please help us, Lord, to obey according to what the Bible says. Lord, in this invitation, I commit to you your people that they may come to the altar this afternoon, O Lord. Aron sa pagpangayog pasaylo sa mga sipyat sa matag usa kabahin sa giving. Help them to be true to you, O God, this afternoon. Please, Lord, forgive them if they ask heartily. And I pray, dear God, that you will allow them, O Lord, to see the fruit of their faith. Because I strongly believe that whatever the Bible speaks is true. Thank you, Lord, for this invitation. Now, Lord, please prepare the altar for your people. I pray all these things, oh God, for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Karon igsuon, nituo ka